Sapagkat muli ako yung inyong inimbitahan dito sa inyong chapter. Alam niyo po, nung kami bago-bago pa sa Copo, sa mga kasama ko namin yan, sila Brother Mon, si Brother Chito. Talagang alam nyo kanina umaga pa kami may gawain. Alas 5 pa ng umaga, nasa silang na kami sapagkat meron kami gawain doon hanggang hapon. At pagkatapos ka po ng activity namin, dumiretso na ako rito. Hindi ko lang po talaga matanggihan ang aking kaibigan si Brother Chito. At saka of course, yung aking mga kaibigan dito sa alam mo. Muli ako po si Brother Dan. Aking po may bahay ay si Sister Janet. Pasensya na po kayo dahil hindi ko siya kasama ngayon dahil napagod po kanina at bukas na umaga, alas 8 ng umaga, ay meron na naman kami activity dito sa NCST. Sama po dito si Brother Chito. Magka-absent bro. So, mula hanggang alas 3 ng hapon. So, sabi ko magpahinga ka muna. No? At mamaya, ma-explain ko po sa inyo kung bakit hindi siya pwedeng mapagod. So, may bahay po ay Sis Janet Anastasio. No? Kami po ay may dalawang anak. At almost 27 years na po kami nagsasama ni Sis Janet. At lumabit niya po kami ng CLP noong September 2000. No? At diyan po kami graduate sa Malagasan, sa Pasay. Kaya po yung Malagasan, Alabu, at saka Andala ay isang cluster. No? So, tatlong chapter in one cluster. Ganun po kasi yung ano namin dito sa groupings namin dito, sa Purpose for Christ, we have chapter. Sa loob ng chapter, may mga unit para sundalo. No? Tapos, meron po kaming mga tatlong cluster in a sector. No? Dati po, ako'y kasama sa Sector 1. Sama po nila Brother Chin. Kami po ay na-assign sa ibang area, sa mission area. Kasi ang alam niyo po, ang Purpose for Christ, we are evangelical, charismatic organization. So, of course, we're evangelical, so we do evangelization. The main goal is to evangelize. Kasi po, ano po ang aming vision? Sabi nga ni Brad kanina, families, ayun po, nakalagay sa logo nila, families in the Holy Spirit renewing the face of the earth. So, ang una natin i-evangelize is yung ating mga kapatid ng mag-asawa. So mamaya po siguro dadaanan ko lang ako muna sa slide ko. So yan po yung aking may bahay, Sis Janet. No? Medyo mahaba pa yung buhok ko Sis Janet dyan. Pero may mahaba na yung buhok ko Sis Janet. Nakakulay na ng buhok ko bro. So nakatuwa naman. At yan po yung aking dalawang anak, isang lalaki at saka isang babae. So kung 27 years na po, almost 25 years na kami dito sa community. Yung nagsi-CLP po kami, ay isa pa lang ang anak namin. So during the CLP, ipinagbubuntis pa lang ng aking may bahay, yung aming bunso. No? Yun po yun po, kaya yun, isa na yun, yung aking bunso, yung babae. No? So, mabibilisan ko lang po, para medyo napagkita mo na ni brother kanina to, ni brother Chito. Pero, I would like to emphasize lang po yung families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. That is our vision. So, yun po yung gusto natin mangyari. No? We are one with the Catholic Church. Kaya makikita niyo po doon, we are one with the Catholic Church. No? Kasama po tayo ng ating ilang simbahan para makatulong to evangelize. Pero unang-una po ini-evangelize ng ating community yung couples. No? Pero meron po tayong bata pa lang, Kids for Christ, merong Youth for Christ, merong Single for Christ. Yung aking pong anak, dumaan po sa Youth for Christ, dumaan po sa Single, Youth, at saka SFC. So siya po ay aking panganay, ay ikakasal na this December. At pinangako niya sa akin that next year, pagkamatin ng CLP sa inyo, pero wala yun. So CLP siya ulit na para siya ay sumama sa community. Because we are one with the Catholic Church, blessed to witness to Christ's love and service. So mapapansin niyo po, yung families in the Holy Spirit, so hindi lang po, syempre tayo dito, hindi lang naman based sa CCC natin, alam niyo na po yung the Catechism of the Catholic Church,
Meron doon din po part yung Catechism of the Catholic Church, which is the DSC, no? Sa social, the doctrines ng Catholic Church with regards to social. Natawag po natin yun ay DSC. So, ibig sabihin po, hindi lang po tayo na para tayo ay maligtas, kundi po makatulong sa iba. Kaya po sabi nga natin, we are a charismatic community because when you say charismatic, yun po yung paglilingkod sa iba. Kaya di ba sabi natin, the charism. Nung tayo bininyagan, ang ating natanggap is the sanctifying gifts. Okay, kaya pag diniscuss sa inyo, on top number 8 is the charismatic gift. Ano naman po yung matatanggap natin na regalo para po makatulong sa iba. Kaya napansin po ninyo, yung aming mission, when we go to aking po mission ngayon, ako po ay nagmi-mission from Kawit, Cavite City, Rosario, Ternate, Naik, Maragondon, hanggang Magallanes. Lapit lang po, no? So, usually, we conduct also Christian Life Program sa Magallanes. Tapos po, hindi lang naman tayo nagkakandak ng Christian Life Program, but we also helping the poor. Because our mission, when we go there, is building the church of the home and building the church of the poor. Currently, sa sector po, sa aming sector, ay meron po kaming mga 100 scholars na pinag-aaral. So, meron po combination yun na may pare, na meron din, of course, mga engineers, no? So, 100 po aming pinag-aaral doon sa sector. Hindi ko lang alam po dito sa sector 1, nakaganoon din, no? Mga 100 siguro kayo po dito sa area na to. Pero kami po doon is 100 na pinag-aaral namin. At of course, yung mga pinagagawa ng bahay, and of course, yung mga nakabilanggo, yung mga reforms, tinutulungan din po natin na makilala si Cristo. Ang kagandahan lang sa reforms is that hindi uma-absent yung mga participant kasi nasa loob na sila ng bilangguan. So, perfect yung kanilang attendance. Pero yun po yung trabaho natin, no? Dito sa community. So, building the church of the home and building the church of the poor. Yan. Pero lahat po ito, ginagawa natin dahil sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Wala po tayong allowance, wala po tayong bayad. Yan, gasolina namin from Bacoor City to Magallanes ay personal na sinushoulder natin kasi nga ito ay dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Amen? So, sino may allowance dito? Wala naman, di ba? So, tayo minsan, okay, ang nagbibigay para sa service na ating Panginoon. Amen? At dahil dyan, alam natin na ibabalik sa atin ng Panginoon yung mga blessings one way or another. Amen? Yan. So yun po, tandaan nyo lang po. Pag tirabi sa inyo, ano ba yung CFC? We are evangelical and of course, a charismatic community. Diba? Kasi Catholic is charismatic, no? Naalala ko sabi ni Brother Chico when we have the household, no? Bro. No? So, charism niya is to serve others, no? And then of course, our mission is to building the church of the home and building the church of the poor. Okay. So, ang tanong, kung yan ang mission natin, kailangan din tayong mag-aral. So, we need to study. Okay, so yung ginagawa po natin, when we conduct the CLP, binabalikan at nire-review natin yung ating basic Christianity. Yung ating mga napag-aralan nung tayo mga bata pa, at unti-unti natin ito nire-reflect sa ating buhay. No? So, yun po. So, yan, sabi kanina, CLP is a integrated course. So, na-discuss ni Brother kanina yan. And of course, the very basic purpose is to renew understanding of God's goal to them as a Christian couple. Ano ba talaga pinagagawa ng Panginoon sa atin bilang isang couple? You know? So, ito, welcome to the Christian Life Program. Again, sabi nga ni Brad, there are 2 modules. Dati po, yung aming CLP ay 13 Sundays. No? Dahil po sa takbo ng panahon, at alam na po natin, marami tayong nababasa, naririnig, at ito po ay ni-reduce to 2 modules. No? Naging 8 talks na lang. From 13 talks to 8 talks. No? And here, we will discover new friends. Alam nyo,
nung kami kinasal 1996 na aking may bahay. 1996 po kami kinasal. At wala po kaming kakilala rito sa Cavite. Kasi after our wedding, ako po ay taga Novaliches, ang aking asawa ay taga Santolan. From Santolan and Novaliches, diretso po kami dito sa Cavite. 1996 po kami napadpad dito sa lalawigan ng Cavite. Wala po kaming kakilala. At wala pa po masyadong traffic noon. So wala pa po yung mga malls dyan na nakikita nyo. Ang naalala ko noon ay tinatayo pa lang ang Robinsons at saka yung SM Bacoor. Kapag kami namimili, pumupunta po kami ng Dasmariñas sa Walter Park. Kaya dyan po sa Zapote, kaya sa Kadiwa. No? So dito po ay marami kaming nakilala dito sa ating community. No? Naging kaibigan, mga naging mataling na kaibigan, mga naging kumpare, no? At mga kumare, no? Dito po, yan po yung tsura namin. No? When we have our first household, yan, si Tita Lynn, no? Nasa gitna, kaya si brother, yan po ang household namin. No? Mapayat pa kami. Ngayon si Tita Janet, yan po yung nasa kanan, ako po yun. Yan, so buntis pa siya dyan, kaya naka-jumper. Mga payat pa, no? Dito daw yata kami tumaba sa Cocos. Yan. So, yan po, yung Cavite Sector 1, when we are cluster head dito sa Sector 1. So, yan. Nandiyan pa kayo, bro? Parang si brother mo, eh, no? Nasa gitna, may mga naging kaibigan namin dito sa Sector 1. At dami na po namin inanak dito sa Kasal, inanak sa Binyag, sa Kumpil. Yan, marami na po yan. So, yan, dami kaibigan. Kaya po, minsan, pag punta kayo simbahan, punta kayo malls, hindi maaaring hindi ka makakita ng Cocos. No? Minsan, naglalakad lang po kami sa Bermosa. Ayan, mga to. Nakikita namin. Doon din kayo nakikita. So, marami po kayong meet na mga kaibigan dito sa ating community. No? Minsan nga po, mas madalas pa kayong makita kaysa doon sa inyong matunay na kapatid. Kasi kaya ko, mga kapatid ko, nasa Novaliches, no? Mas malagi pa kami nakikita ng mga household namin. Kasi ang household, usually, every week, nakikita-kita yun. Ngayon, every other week na lang, araw, every week, no? Every other week. Pero kami sa aming household, halos linggo-linggo nakikita kami kasi maraming service, no? Yan po, Sector 1 yan. Pag sinabi po Sector 1 po, yan po ay kasama po ang Alaú, kasama po ang Bukandala, kasama po ang Malagasang, hanggang po sa Veracruz. Kaya yung mga lugar na yan, no, marami tayong kakilala dyan. Kaibigan. No? So Golden City, yes, so Golden City, kasama po Golden City. Yan, nakalimutan ko ng Golden, magtap po yung mga tayo Golden. Yan. At yan po, nakikita-kita kami ng mga sila. Yung panahon kami magkaka-chapter, ay nakikita kami every month together. Yung buong household, nakikita-kita kami. We pray, then sharing. No, maganda po, at least nakikita natin na minsan, hindi lang pala tayo yung may problema na mas mabigat, meron po pala iba. So nakaka-inspire. Katulad kanina, merong nag-sharing kasi RCG namin. May nag-sharing, 81 years old. Medyo may edad na, 81 years old na siya. Pero nagsiserve pa siya. Sila dalawang mag-asawa, nagsiserve pa sa Panginoon. At alam nyo saan sila nakatira? Sa Maragondon. Diba? Ang lalo, Maragondon. So yan po, nakikita-kita kami every month. We do the monthly chapter assemblies. Ano ba? Yan po ang Sector 4. Medyo, yan po ay kinuha po ng first year namin sa Sector 4. No? At medyo marami-rami na rin kami sa Sector 4, no? Aming kapatid. No? Dati po, nung pumunta kami sa Sector 4 after pandemic, siguro mga nasa 10 lang po yung aming nakakausap ng mga Cocos. No? Pero talagang napakabait ng Panginoon, we do the evangelization, at least kahit paano po ay marami-rami na kami. No? Matang sa MCG, medyo marami na kami Sector 4. Diba? So, then, we discover our faith. No? Gusto yung maging maraming kaibigan. No? Ingat lang kayo sa umuutang, ha? Yeah. So, discover our faith. Okay? Kasi we are one with the Catholic Church, so kaibigan natin ang mga pare. Yan.
Ayan, so si Brother Chito, bago pupunta rito yata, nag-serve pa yata nag-serve ka pa kanina. So karamihan dito, mga lay minister, di ba? Yan. So tayo po ay one with the Catholic Church. Actually po, meron kasi tinatawag kaming lay clergy na celebration. No? Ni-invite namin lahat ng mga pare ng buong Cavite. Tapos, sports fest, nagpa-basketball, nagpo-bowling. In fact, this coming September, we have a lay clergy celebration. Kaya yung mga pare nito, Brother Chip, no? So sasama natin. Minsan, ginagawa namin sa orchard, no? May mga basketball, bowling. Kasama natin yung mga pare na nagpa-basketball. No? So doon yung malalaman yung mga pare na lakas na manira. So maraming activities together with our parish priest. No? Kaya siguro dito talagang ginagamit sa atin ni Father itong venue na to. Kasi malakas sabihin naman, we support the program of the church. Okay po ba? Yan. So yun po yung focus for Christ. No? Kaya napansin nyo, dito ba yung pari nyo na ito? Hindi, ano? Sa Muandala to, no? Muandala to. Ayan. Yan. Sa Muandala. Yan. So, meron tayong katapos po ng CNT, we do the household, chapter assembly, and of course, meron po tayong mga teaching, first year teaching, second year, at fourth year teaching. Dire-diretso yung aming pagdadasal. So yan, so lahat po na yan po mga bagong kaibigan dito sa community. Yan po paglago ng ating pananampalataya, yan po ay biyaya ng Panginoon sa atin. Amen? At dahil po yan sa pagmamahal ng Diyos. So, kaya ang unang topic po natin sa lahat ng mga ginagawa natin ito, dahil mahal tayo ng Panginoon. At unang-una pong nagmahal ay siya. So, hindi po tayo. So, siya po nang nagmahal sa atin, nagre-response lang tayo doon sa pagmamahal ng Panginoon. So, sabi nga ni Bro kanina, what is the anchor verse natin? John 3:16. Walang kamatayan dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Amen? Alam po yung kami po ay may eskwelahan dito sa Bacoor. Yung kabata pa lang memorize na yung kanyang verses. No? For God so loved the world so much that He gave His only begotten Son. Talagang tunay na mahal tayo ng Diyos. Kaya sabi ko, meron ibang pangalan ng Diyos kundi pag-ibig. Diba? Kasi Diyos ay pag-ibig. So tingnan natin, God is love, and who abides in love abides in God. And God abides in Him. So, ibig sabihin, ang isang talagang pagiging isang Kristiyano ay Kristiyanong mapagmahal. So, wala pinaka-basic doctrine yun na ang Diyos ay pag-ibig. Kasi sino man nanahan sa pag-ibig ay nananahan ang Panginoon sa Kanya. Amen? Kaya kung tinanong sa Kanya, tinanong kay Kristo, ano yung ano yung pinaka-importanting patas, no? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Amen? So, talagang tunay na pagmamahal. Lahat naman ito dahil sa pagmamahal ng Diyos. No? So, what are the things that you are most grateful for, kapatid? Ano ang mga bagay na pinakasasalamatan mo, Panginoon? Ano po pinakasasalamatan mo? Alam niyo, hindi po tayo excuse sa lahat ng trials. No? Kahit na po tayo ay nandito sa community, lagi tayo nagdadasal, no? Lagi tayo nagsisimba, hindi mo tayo excuse sa mga trials nila. In fact, hindi nga tayo maliligtas sa kabutihan, only by the grace of God. Amen? Kaya tinatanong sa atin, anong dapat mong pinasasalamatan? 25 years na po kami sa community, at halos sa aming buhay ay nasa paglilingkod sa Panginoon. Pinalaki rin po namin ang aming anak na may takot sa Diyos. Pero may trials pa rin kami dinaanan. Mabait naman kami, wala naman kami nakakagalit. We share our blessing and our resources. Pero talagang kailangan subukin ka ng Panginoon. Una para mag-glorify ang Panginoon. Alam niyo po, ang aking may bahay, 2 years ago, siya po ay na-diagnose ng stage 3 cancer, breast cancer. At talagang minsan titignan mo sarili mo,
No, bakit kaya dumadaan sa ganitong pagsubok? Pero yung pagsubok na yun, ay ipinapakita lang pala ng Diyos na victory para sa Kanya. So after 2 years, siya po ay na chemotherapy for 8 cycles, no? Chemotherapy for 8 cycles. Para si sister, dumaan din sa gano'n, di ba? Siya po ay nagkaroon na ng stage 3. Stage cancer ka rin, stage 2 cancer. Pero tingnan niyo naman, ganda-ganda ni sister. So, siya po ay na-diagnose ng stage 3 cancer at chemotherapy at siya po ay na-operahan sa left breast niya, mastectomy. At nag-undergo ng radiation for almost 30 days. Araw-araw, 30 days. So imagine, brothers and sisters, alam naman natin kapag mahirap magkasakit sa mga panahon ito. Unang-una, madugo ang magkasakit. Amen? Financial pala, duduguin ka na. No, napakahirap. Pero lahat po na ngayon, pinasasalamatan namin sa Panginoon sapagkat lahat po ng mga yon ay aming napagdaanan. Aming napagtagumpayan. No? Yung chemotherapy niya, yung mastectomy niya po, alam niyo po, ang cost ng mastectomy, almost 500,000 to 600,000 sa amin ng St. Luke's. At alam niyo, sabi ng, kasi buti na lang, ang aking pamangkin ay nagtatrabaho rin sa St. Luke's. At yung mga kasama niya sa loob, sabi niya, bakit ka namin dito operahan sa St. Luke's? Lahat naman sila ay affiliated sa Santa Ana Hospital sa Manila. Sabi niya, papayag ba kayo sa public hospital? I-schedule namin kayo sa Santa Ana. At sabi niya, pinakabaluwag na pwede namin mailagay ay January 3. Kasi December last year. January 3. Pero kailangan makakuha kayo ng dugo. Alam niyo, napakabait ng Panginoon kasi January 2, diba? Siyempre, Pasko lang yan, no? Galing sa Pasko. Ang mahirap noon, December 26, ang aking panganay na anak ay nagkaroon ng COVID. May COVID siya, at dapat namin dalhin siya sa ospital. Yung aming asawa, dapat dalhin ko ng January. May COVID sa bahay, tapos January, kung magka-COVID siya, hindi matutuloy yung operation niya ang January. Pero mabait na Panginoon, pagkat hindi naman kami nahawa sa bahay. Ay, sulit kami. Yun ang masalamat namin sa Panginoon. Pangalawa, January 3, nakakuha kami ng dugo dito sa Cavite City. Alam nyo, may autoimmune system problema siya eh. Pag nilagay mo siya sinarina mo ng dugo, sinisira yung sinasalin sa kanya. Kaya kailangan mo ng mas maraming bag ng dugo kasi yung match pa. Pero alam nyo, napakabait ni Lord. January 2, siya po ay na-confine, may dala kaming dugo sa Santa Ana. January 3, siya po ay na-operahan. Biro nyo, talaga yung mag-o-opera sa kanya, hindi bakasyon. Pero karamihan kasi bakasyon yung mga panahon na yun. Diba? So, hindi bakasyon yung kanya surgeon, na-schedule sa January 3. Nasalinan po siya ng dugo. Yung 2 bag ng dugo na isinalin sa kanya, eksakto sa kanya. Palapakan natin ang Panginoon. Talaga, naisalin agad, no? Walang masyadong test. At alam niyo po, January 4, nagpahinga, January 5, lumabas po kami ng ospital. Kahit 5 centimos, wala po kaming binayaran. Napakabait ng Panginoon. So, ano mga bagay na pasasalamatan mo, naramdaman mo pagmahal ng Panginoon? Amen? Dumadaan sa trial, pero merong mararanasan mo yung tagumpay na binibigay ni Lord. May prayer brigade. Ha? May prayer brigade. Oo, prayer brigade. Alam mo, mahalaga rin yung prayer. January, ito, August siya radiation last year. Hindi po tumitigil ang sugat niya. Talagang laging nagdudugo. August, September, October, nagdudugo pa rin. Pero alam nyo, after the anniversary, when we have the prayer ng December, gumaling po yung sugat ng aking may bahay sa Sanyana. At totally, yung kanyang seroma, totally zero. Kaya on January, yung aming first cycle, siya po ay dineclare cancer-free. Yung po, March, nagpa-check up na naman kami, dineclare na naman po siya cancer-free. So sa susunod na buwan, hinihingi ko po yung prayer dito.
Kasi yung third cycle niya na, para lahat na yun, test. Tapos kung okay na siya, hindi na siya every 3 months, kundi every year na lang. Amen? Pero alam nyo, hindi kami sumuko. The mission is still there. Alam nyo, kasama-sama ko lagi si sister kapag may mission. Ngayon lang medyo napagod kanina. Kaya hindi po siya pwede lang ng 2 activity in a day. So, pero makulit na kanina. So, mahaba na rin yung book niya. So, ikaw kapatid, ano ang bagay na pinasasalamatan mo sa Panginoon? Ang daming blessing ni Lord, di ba? Yung pagpapakal sa iyo. Dumadaan ka sa pagsubok, pero alam natin na wala tayong magagawa kung iwalay tayo sa Panginoon. Amen? 2 po yung aming anak. Yung aking pong panganay, syempre lalaki. At alam nyo, engineering yun, no? Dito sa Papua. At alam nyo naman sa Papua, mas marami pa tayong bagsak kaysa sa pasado. So, talagang mapinagdasal namin yung aming anak. At pinupuntahan pa nga namin minsan dito sa Robinson, tagang dumadaan sa pagsubok, pero hindi namin siya binitawan. At yung aking pangalan ng anak ngayon po ay sa engineer na. At ikakasal na nga po sa December. Uli natin ang Panginoon. Hindi naman siya umiinom, dahil pag umiinom daw siya, sumasakit na yung kanyang child. Kaya huwag ko siya doon mag-iinom, bro. Lahat naman tayo makasalanan, amen? Okay, alam niyo, bago kami pupunta ng Popos, hindi po kami, malakas din kami uminom kasi nasa sales din tayo ng araw. Bro? Pero napakabait ni Lord. Sa pagtatag sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago na nilala. Amen? Mahirap, pero isa process, di ba? Isa process. Isang proseso na dapat natin. Unti-unti, hindi naman po pwedeng bumas, bro, hindi ka naiinom, di ba? Di ba? Ano lang, kumbaga, sa susunod na panahon, hindi ka na talaga maglalasing, di ba? So, yun yung unti-unti tayo babaguhin ng Panginoon. So, pangalawa, napakabait ang Panginoon din sa amin, sapagkat alam niyo po, nung nagsisiyan din kami, yung aking anak ay na-diagnose din na may butas yung kanyang puso, Danica. At pinag-over din ng community. At alam niyo po, nung isinilang siya, wala pong butas yung kanyang puso. At maliit lang po siya na pinanganak. Parang siyang maliit pa sa litro. Maliit. So we pray. Medyo na-sobrahan niya yung dasal. Medyo lumaki ng konti. Lumaki po yung aking anak. Pero apakabait po ni Lord. Sapagkat ngayon po, wala na po kami pinag-aaral. Yung aking pong anak na panganak na bunso, graduate po siya sa De La Salle University, magna cum laude. Kaya kung unahin po, Lord, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Ngayon po, siya po ay pasado na rin po siya sa PRC, RPM, Registered Psychometrician. Nagma-masters na po siya sa De La Salle din as psychology. Kasi gusto niyo maging psychologist, walang board exam na psychologist. At currently, consultant po ng PWC. Bakit po nasasabi sa inyo lahat po? Sapagkat ito nga po yung biyaya ng Panginoon sa amin. Amen? Sa pagsisilbi sa Panginoon, bibigyan ka ng Lord at hindi ka mababayaan. Amen? Yan, kaya sabi namin ni Tita Janet, hindi naman sigurado yung buhay natin. Meron nga ako kami inaanak dito, no? YFC. No? 30 years old. Kilala niyo si Miko, no? Si Miko. Pumunta lang po ng probinsya at kakasal lang doon. At alam niyo, lumapit pa nga sa akin yung nilong. Pag-pray mo kami sapagkat hindi kami magkaanak. So sabi namin, this year, let's pray. Tapos nag-text pa sa akin noong December na ninong magiging lolo na kayo. So talagang masaya sila December, pero alam niyo po talaga, isa talaga ang buhay natin, hindi natin alam. January, pumunta ng probinsya, pagbalik po dito, nabagay sinasakyan, itong si Miko, dead on arrival. So batang-bata pa po, 30 years old pa lang siya. Pero alam mo, anong mensahe na sinasabi sa atin? Mas masarap na mamatay na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kaysa yung tayo mamatay na malayo tayo sa Panginoon. Amen po ba? Na nandun tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Talagang hanggang ngayon, naluluksa pa yung kanyang may bahay. Pero isang araw, parang matin yata tayo. Pati sama ko ba doon? Pati tayo ng birthday party ng kanyang 1 year din wala. 1 year old na anak niya, no? Tayo 1 year old na yung anak niya. At
Hanggang kamukha ni Miko. Amen? Kapatid, kailan mo pa mararamdaman at ibabalik ang pagmamahal ng Panginoon? Paghuli na ang lahat. Pinagtanong sa atin. Paghuli na ang lahat. Pero alam naman natin, nandito tayo. We still have chance. Actually, ang biyaya ng Panginoon. After the COVID, buhay pa tayo. Di ba bro? Di ba? Yung mga kasama nga natin, iba mga kasama, meron tayo mga kasama na nabiktima. Actually, meron akong teacher na nabiktima ng COVID. No? Tinulungan din namin unang bugso ng COVID. Nagka-COVID, dinala rito sa quarantine area ng Bacoor. Diba? Pagbalik, ubo pa rin ang ubo. Tinakbo na namin sa Santa Ana, wala na. So, tayong lahat na narito, naligtas sa COVID na yun. Amen? Yan. So, talagang, parang may ganun sa inyo, mga talagang naging malala pa, no? Yung nagkaroon ng COVID, no? Pero survive tayo. Kapatid, again, babalik ko itong tanong na ito. Ano ang mga bagay na pinasasalamatan mo sa Panginoon? Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Siguro yun ang magandang pagnilayan natin ngayong gabi. Sige, so, may sauce na? So, may sauce na. So, meron pong sulat sa inyo ang Panginoon. No? So, sa gabi ito, sulat sa atin lahat. At nais niya iparting sa atin na mahal tayo ng Panginoon. So, pagnilayan ko natin. Walang sound. Letter. Game na lang para tingnan natin. Okay. Okay po. My beloved, in whom I delight, you are precious in my eyes and honored, and I love you. I formed your inmost being. I knit you in your mother's womb. You are wonderfully made. I know you. I know when you sit and when you stand. I understand your thoughts from afar. Come to me, you who labor and are burdened. I will give you rest. I am with you and will protect you wherever you go. I will never leave you until I have done what I promised you. Do not fear. I am with you. Do not be anxious. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. I know well the plans I have in mind for you. Plans for your welfare and not for woe, so as to give you a future of hope. When you call me and come and pray to me, I will listen to you. Remain in me as I remain in you. I gave my only begotten Son to the world, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. This is how much I love you. Come to know and believe in the love I have for you. I am your God who is love. Whoever remains in love remains in me, and I in him. You love because I first loved you. Turn to me and be saved, for I am God, there is no other. Behold, I am with you always,
will you love me too? Love your heavenly Father. Yan. So, yan yung sulat ng Panginoon. Diba? I will remain in you. So, talagang, sabi nga, do not fear. Diba? So, huwag tayo matakot. Talagang ang dami natin kalaban ngayon. Diba? Sabi nga ni Pope Francis, anong kalaban? Yung secularism and yung relativism. Diba? Secular, yung makabuntong. Ang bagay, yung relativism, yung walang pakialam. Gawin mo ang gusto mo. Diba? Yun ang sabi ni Pope Francis sa atin. Diba? Kaya totoo lang, no, talagang marami tayong pagsulok sa mundo. Pero sabi nga, wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. Kaya po nangangailangan ng Lord ng katulad ninyo na maging laborer. Kasi, di ba, marami ang aaningin kung konti yung manggagawa. Kaya kailangan natin dito manggagawa. Problema natin minsan, tayo na nga manggagawa ng Panginoon, tayo pa yung nag-aaway-aaway. Amen? So dapat talaga na yung pagiging secularism natin, yung away-away na yan, at saka of course, yung walang pakialam, gawin mo ang gusto mo, yun ang dapat tanggalin natin sa ating sarili. Amen? Lahat tayo may pakialam. Because ang kaligtasan, hindi lang po pag-isahan. It is communal. Dapat sama-sama po tayo maligtas kasama ng ating anak, ng ating kapitbahay, ng ating community, ng ating bansa. Amen po? Di ba? Gulo-gulo ng bansa natin, bro. Di ba? So, kailangan ng prayer. Kailangan natin magsama-sama. Because of God's love. Kaya may tatlong bagay po na dapat natin tatandaan. Kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, or minsan, yung hindi pagsubok, minsan, may time na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Tapos, bibigyan ka ng trabaho ni Lord. Tapos, maya-maya, dahil sa busy ka, ayaw mo na pumunta na simbahan kasi busy ka. Amen? Diba? Lord, pagalingin mo ako. Pag ako'y bumaling, lagi ako maglilingkod sa iyo, pero pinagaling ka ng Panginoon. Nakalimutan mo na siya kasi magaling ka na. Amen? Pero meron po tatlong bagay na tatandaan natin kapag pinag-uusapan natin ang pagmamahal ng Diyos. Una, God loves create. Number 1 po, creates. Yan. Number 2, God's love save. And pangatlo, God's love sustain. Yun po yung iiwanan ko sa inyo itong tatlong bagay nito na dapat natin pagnilayan pag uwi po natin ang ating tahanan. God love creates. Ano po makinig-create sa Panginoon? Una, napasin nyo, sa simulang-simula pa, talagang unang nagmahal ng Diyos, diba? Kaya po in Genesis chapter 1, verse 27, ang dami nyo na po makikita dyan. God bless them. Tayo po. Sabi nga, di ba, ang Diyos noon, ngayon magpakailanman. Kung biniless na yung creation na ngayon, ganun din naman sa atin. Binibless tayo ng Panginoon. And said to them, be fertile and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, all the living things that grow on the earth. Dahil gusto ng Diyos, okay, may makasama tayo, at tayong mga tao ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng pangalan sa mga ito. So, maging gusto ng Diyos, yung partner tayo. Amen? Sa kanyang creation. Okay? Kaya ako sabi niyo, tinignan niya, God looked at everything He had made and found it very good. Evening came and morning followed, and the sixth day. Nakita ng Diyos na lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Kaya una, tatandaan niyo po, in Genesis chapter 1, 27, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Tingnan niyo mga katabi niyo, mabuti mo ba? Lagi pa kayo sumisigawan niya sa gabi. Mabuti ba yan? Okay? Sabi niya, alam niyo po yung lagi sinasabi ng mga pare, Imago Dei, di ba? Imago Dei means we are according to the image and the likeness of God. So tayo talagang merong kawangis. Ginawa tayo bilang kawangis ng Diyos. So God created mankind in His image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Amen? So kaya po lagi natin sinasabi, God is good. Ang sagot nyo? All the time? Kaya po talaga, all things work. Sa Romans 8 verse 28, babasahin po niyo, paborito kong verse yun. Kahit ng cluster pa ako, lagi sinasabi sa inyo, that all things work together for good. Talaga naman God is good. Pero may sinasabi siyang dalawang bagay.
una mahalin mo ang Diyos. Amen? So, paano magiging good ang nasa paligid mo kung wala ang presensya ng Diyos, kung wala ang pagpamahal ng Diyos? Amen? Pangalawa, He who works according to His purpose. Kapatid, anong purpose mo? Ano bang purpose mo sa mundo? Mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Amen? Sino po ba ang unang kapwa mo? Sister Sherry, di ba? Hello? Ang unang mamahalin natin ang ating kabiyak. Amen? Yo, nakikita ba po kita sa puti-puti pa sa beer house? Hindi na. Wala na, di ba? Kasi sabi nga, di ba? Unang kapwa ay si Sister. Nilalasing ko ba, bro? No? So, according to the image and the likeness of God. Amen? Tawa na tawa si Sister. It's a process po. Huwag na magmamadali. Hindi na pwedeng sabihin mo 360 degrees. Gawin ang bago. Di ba? Mabalik na lang sa dati yun. Yan. So, yan, mga kapatid, no? Yan ang isang sabi sa atin, God love creates. Sa panahon na to, anong kinikreate niya sa inyo? Hello? Anong kinikreate niya sa inyo? May anak na ba kayo? Yung unang kinirate niya sa inyo, yung mga anak. Amen? Alam niyo, meron kami pinuntahan dito. Kasi sabi ko kasi yung part ng ating community is building the church of the poor. Isang beses kami po ay nag-outreach program dito sa bahay tuluyan ng mga bata sa Dasmariñas. Alam mo bro, 4 years old, ang ganda ng bata. Alam mo, naglumakap siya sa mga sister. Alam mo yung bata yun, nirape ang kakay niya. Hindi nga kami pwedeng na lumapit mga lalaki kasi mga babae lang, mga sister lang, yayakap sila. No? 4 years old, 6 years old. No? Mga na-rape ng tatay, na-rape ng mga tiyuhin, incest. Pero, nakaka-damdamin. Iba nga walang anak, di ba? Sila binigyan sila ng anak ng Panginoon, grasya ng Panginoon, pero nilalapastahan. Amen? So, unang-unang kinirate ang Diyos dahil sa pagmamahal na sa inyo. Unang-una ang iyong mga anak. Amen? Yan, may anak na rin po kayo. Yan ay biyaya ng Panginoon. Amen? Kasi hindi naman din lahat nagkakaroon ng anak. Kaya dapat mahalin natin ang ating mga anak. Amen? Yan. So, unang-una po yun. Kaya sabi sa iyo, ano sabi kay Peter? Feed my lambs. Ano ibig sabihin last? Maliliit yun. Kaya unang-unang kabili, alagaan ninyo ang inyong mga anak. Yun ang unang bilin ni Kristo kay Peter, di ba? Sabi niya, feed my lambs, feed my sheep, di ba? So, di ba napasin nyo, di ba yun? Feed mo yung lambs. Yung unang yun, yung bata, yung sabihin. So, unang-una palang binili niya, yung kinirate niya sa iyo na yung anak, alagaan niya. Amen? Hello? Napakahirap magkaroon ng anak ngayon, di ba? Dami-dami mga kung ano naman nasa paligid, lalo na yung mga social media, no? Alam ko anong binibisitang site, di ba? Grabe. Okay. Meron doon kami isang estudyante, kindergarten. No? Talagang nakita ng teacher, umiikot yung bata, no? Tinataas yung palda, tapos yung ginagawa yung sa classmate. Hindi nakita, binawalan. So, alam naman natin, kinder yung wala, naman mali siya sa kanya. Pero tinanong sa kanya, bakit mo ginagawa yan? Paano po, nakikita ko si daddy gabi-gabi, tinataas po yung palda ng nanay ko. Amen? Kapatid, di ba? Ang nakikita ng bata, di ba, na ginagawa ng matanda, ang ginagawa ng matanda sa kanilang bata ay tama. Kaya kung ano yung ginagawa natin sa bahay, ingatan natin na makapagbigay ng turo ng magandang turo sa mga bata. Amen? Minsan, baliktad doon ngayon tayo. Noong araw, pag bagsak tayo, tinatawag tayo ng guidance counselor. Tinatawag ng magulang. Tawagin mo nga, tatay mo si Joseph. Bakit ka bumagsak? Eh ngayon, baliktad. Ang pinatawag ng teacher, bakit na bumagsak yung kanyang anak? Diba? Nagagalit pa sa teacher. Huwag na pinagawa sa anak niya.
Baliktad na. Pero kapatid, ang unang-unang dapat alagaan, sabi, yung ating tahanan. Amen? Kaya kung napapabayaan nyo na mga service team, ang inyong mga anak dahil sa service, mag-isip-isip din kayo. Amen? Ang una-muna ang anak. Pamilya. Kasi nga, families in the Holy Spirit. Amen? Amen. So, God love saves. Yan na, una, creates, di ba? O, nag-create. Maraming kinikreate sa inyo si Lord, di ba? Ano ang kinikreate? Trabaho. Kapatid, kung hindi ka binibless ng trabaho ni Lord, baka bukas wala kang hanap buhay o wala ka nang makain. Amen? So, yun yung mga kinikreate niya. And second is that it creates opportunity to serve God. Kahit napagod ka, no, kahit alas 5 na kami gumising kanina umaga, sabi nga ni Brad, magtotok ka, dahil nakita kami sa MCG, bakit wala kita sa MCG? Nakita kami doon, sabi niya, bro, alas 6 ng gabi yan. Hindi ka muna bro, mula umaga hanggang tayo dyan, di ba? Pero para kay Lord. Amen? Yan. God love creates. It creates opportunity to serve the Lord. Amen? Kaya anong ang motto natin sa Compose? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. For the Lord. Yes, Lord. Sige, patapon mo ako sa Magallanes. Okay lang. Para sa Panginoon. Amen? Yan. Okay? So, second, God love saves. God love saves. Malapit na po tayo kasi signal to eh. Dalawa na lang. So, the parable of the son, of the lost son, talagang ipinakita ng Diyos na ang pagmamahal niya ay nagliligtas. In fact, napansin niyo, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Alam niyo naman ito parable of the son, di ba? The prodigal son, di ba? Yung bata, binenta niya lahat ng ano niya. So, sugal, tapos later on, bumalik na siya sa kanya. So he got up and went back to his father. While he was still long way off, his father, ano kita sa kanya? Nakita siya. Ngayon yung naanak ko, si Joseph. Yan yung inaanak ko na matagal ko lang hinahanap. Amen? So, ano sabi niya? Was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. What does it mean? God loves saved, meaning tayo ay may Diyos na maawain. Amen? Very compassionate. Kapatid, meron ba rito walang kasalanan? Taas ang kamay. All have sinned and fall short of the glory of God. Right? Lahat tayo nagkasala. Kaya lahat tayo ay humihingi ng awa sa Panginoon. Amen? Kaya kung nakita ka ni Lord na lumalapit muli sa Kanya, nakita niya, June! Malayo pa lang. Si June yun ah. Kitang-kita ko yun. Si June yun. Di ba? Ano? Sabi niya. Tatakbo siya. His father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son. Embraced him and kissed him. Amen? Hello? God's love saves. But now we must celebrate and rejoice. Hindi lang siya nagalak. Nag-celebrate pa. Because your son was dead and has come to life again. He was lost and has been found. Amen? Galing, ano? Sarap kumapit sa Panginoon. Lahat tayo nagkasala. Lord, ako'y nagkasala sa isip at sa gawa. We beg you and we ask for forgiveness. Sana, Lord, patawarin mo kami sa amin ng pagkakasala. Amen? Kaya yung t-shirt nila, ganda eh. Ano ba yung t-shirt mo, bro? Pakita yung mga. Oh, take courage in the Lord. Luke chapter 5, verse 5. Amen? Take courage. Ang aming team po this year is rejoice, take courage, return to Galilee. Yan po yung aming team. Okay? So yan, kapatid. Mamayang gabi, nilay-nilay tayo. Alam natin na may mga kasalanan tayo na minsan tayo lang nakakaalam. Pero ang Diyos katabi natin. Alam na alam niya ang lahat ng ating pinagagawa. Amen? Tagus-tagusan tayo lahat sa Panginoon. Tama? Okay, pero sabi, di ba? Sa salita mo lamang, Panginoon, ako ay gagaling. Amen? Yeah. Dahil niya, sobrang mahal ni Lord, di ba? Kaya ngunit ngayon, dapat tayo magdiwang ang pag-alala dahil ang iyong kapatid na namatay ay nabuhay muli. Siya ay nawala ang tatagpuan.
minsan tayo'y nawawala sa Panginoon. Amen? Kaya alam naman, hindi man lahat oras-oras, di ba? Masigla tayo, hindi man oras-oras. We energetic tayo to serve the Lord, right? Minsan talagang ang panghihinaan ka ng Lord, ano ba ito? Focus for Christ. Dami ng ginagawa. Alas 5, mamaya, bukas na naman, alas 5 na naman. Tapos, yung mga yan, nagsi-CLP ho yan. Yung mga yan, Kristiyanong laging puyat. Yung mga yan. Kasi nagsi-service meeting, nagdala. Hello? Pero alam nyo, minsan tayo ay nawawala, pero willing natin bumalik sa Panginoon. Amen? Yeah. Okay, next. God's love is expressed in the offering of His Son. At dahil doon, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ay na araw-araw patuloy na binibigyan tayo ng grasya at pinapatawad, binigay pa yung kanyang buktong na anak para tayo lubusan maligtas. Amen? Yan. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesus, di ba? Because God loves saves, God's love redeems. Right? For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish but might have eternal life. Amen? Ang sarap, di ba? Ang sarap ng buhay na wala hanggan. I-jump yan. So, Tagalog yan. So, God's love is reflected on His creation. God's love described in the parable of the Father and His Son. There's two sons. Okay? But the fullest revelation of God's love in sending of the Son to suffer and to die, that we may have life eternal. Amen? Yan. So, malinaw po, ano? So, God's love creates, God's love saves. Ano naman yung pangatlo? God's love sustain. Binigay na si Kristo, dahil sa pagmamahal niya, binigay na si Kristo, at dahil sa pagmamahal din niya, binigay sa atin ang banal na Espiritu. Amen? Kaya itong banal na Espiritu na to, yan ang magsusustain sa atin. Alam niyo yung talk number 1, lahat po yan ay didiscuss ninyo sa mga susunod na talks. Yung God's love, ito po yun, yung God's love saves, who is Jesus Christ? Didiscuss po yun sa susunod na talk, who is Jesus Christ? Kasi God's love saves eh. So dapat makilala mo sino pa talaga si Kristo sa buhay natin. And of course, yung sustain, yung empowerment of the Holy Spirit. Diba? Yung muli ng pagkikising sa ating charismatic na regalo. Kaya po, number 3, kapatid, God's love sustain. Amen? Kaya kami, kahit dumaan sa mga pagsubok, kahit na lengthy yung kanyang mga medical, yes, system naman din, di ba? Pero kita-kita mo naman, no? Nandito sa simbahan. Amen? Yan. Bakit? Because nasustain sila ng banal na Espiritu. Amen? Hello? Ngayon, iinit na naman, di ba? Iinit na naman. Tataas na naman ang kuryente nyo, di ba? Nag-iisip na naman tayo, saan po bayad ng Meralco, di ba? O, talagang susustain ng Panginoon. Amen? Lakaos at lakaos. These two shall pass. Amen? Nilipas at nilipas din yung ating mga anak. Paano nga tayo sa pandemic? Lumipas din. Bakit? Nasustain tayo ng Panginoon. Diba? Kahit na pandemic, naalala nyo, nag-household tayo online. Diba? Zoom pa tayo, no? Diba? So, pero ngayon, face-to-face na. Amen? So, God loves sustain. Ang kagandahan ng loob ng Panginoon ay hindi magwawakas. Hello? Pakibasa nyo, 1, 2, 3. Galing ano? Galing yung verse, no? Yung awa ng Panginoon, hindi matatapos. Pero yung pinakamaganda dyan, sila ay bago tuwing umaga. The grace of God, the mercy and the grace of God ay laging bago tuwing umaga. Kaya ganda, di ba? Pag gising mo sa umaga, Panginoon, itong grasya na binigay mo sa akin, nasustain ko lahat, kahapon, yung hirap at pagod, pero ngayon, Lord, binigyan mo na naman ako ng panibagong araw. Amen? Amen. Kaya maganda po na pagnilayan natin itong Lamentation chapter 3 verse 22 to
2:23. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Amen? Kaya dapat siguro maganda na dire-diretso po sana natin yung ating CLP para matuklasan natin yung regalo na binibigay sa atin ng banal na Espiritu at para rin tayo ay makatulog sa Kanya. Amen? Brother Ronald? Po? Hindi kasi, what matters to God? Sabi nga kanina, what matters to God? Hindi po yung ating edukasyon. Amen? Hindi po yung tayo ay mga doktor, tayo po ay abogado, engineers, no? Accountants, so person. Ang mahalaga sa Panginoon, what matters to God is yung ating puso. Amen? Yung ating puso mapagmahal. Amen? Yan. So yun. Kaya maganda po sana dito, binuhos na nga sa ating puso. Kaya ating mga puso, kaya po ating puso, di ba? Kaya kapatid, examine mo ano ang laman ng iyong puso. Kapatid, sabi rin sa atin, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano ang laman ng ating puso, yun ang nilalabas ng ating bibig. Amen? May isang pare talagang Jesuit father siya. Talagang saan doon nakapunta to. Kaya pagkausap itong pare na to, lahat ng kanyang mga misyon, maikikwento niya sa iyo. Detalyado. At yung pangalan ng mga taong nakasama niya. Pero alam niyo itong pare na to, nagkaroon ng dementia. Nawalan ng hindi niya na ma-remember. Alam niyo po ang isang kanyang laging natatandaan, ang isang siya'y namatay, hindi niya nakalimutan ang pangalan ng nanay niya. Amen? So ano daw po ang ibig sabihin no? Yun daw po ang ating puso ay may memory. Amen? Hello? Diba? May memory ang puso. Kaya meron kayong mag-asawa, na bagong mag-asawa, bro, nung kayo mag-asawa ni Miss Ella, di ba pag-usap kayo, bulong-bulong lang? Amen? Kahit hindi maintindihan, naintindihan yung dalawa, Brother Joseph and Brother Sherry, di ba? Bulong lang. Yung anak ko ngayon, kakasal, gano'n eh. Bulong lang. Pero kakaintindihan naman sila. Dahil ang nag-uusap, puso sa puso. Amen? Yun ang asawa na kayo, paano kayo mag-usap? Pagkatabi na kayo, nagsisigawan pa. Di ba? Kala mo eh, kasi nga, unti-unti na daw nawawala yung puso, yung pag-ibig. Amen? Hello? Subukan mong bumulong sa sharing sa kanya, Brother Joseph. Ano sasabihin sa inyo, Brother Joseph? Hindi kita maintindihan. Ulitin mo, hindi kita maintindihan. Di ba? Amen? Kasi nga po, importante talaga yung puso. Amen? Pero ang banal na Espiritu, ibinuhos na sa ating puso. Kapatid, bulungan mo na ang banal na Espiritu. Amen? Hello? Minsan talagang mahirap pinagdadaanan natin. Pero Lord, makakayanan ko to dahil nandiyan ka sa puso mo. Amen? Lord, wala kami pambayad ng aming pang-hospital. Pero alam ko, Lord, hindi mo kami pababayaan. Padadala mo, Lord, ng taong pwedeng makatulong sa amin. Amen? Magugulat ka na lang. Nandiyan na yung kapitbahay mo o kumpare mo na matagal na may utang sa'yo. At babayaran ka. Amen? Nakakatulad, di ba? Sino kaya nagbulong dito sa taong ito? Siguro, yun ang pamamaraan ng Panginoon. Dahil ikaw ay lumapit sa Kanya. At hindi ka matatanggihan, Lord, dahil si Lord, mahal na mahal tayo lahat. Amen? Okay? So, family is a gift. God is good. Yan. So, alam nyo, talagang marami pinagdaanan, graduation ng anak mo, magna cum laude, hindi makatay si Sister Janet, talagang masakit sa puso niya. Amen? Pero noong nakapasa naman sa PRC board exam, siya kasama ng aking anak. Amen? So talagang napakabait ni Lord. So, that is all before we end this session, no? Siguro, pag nilaya natin talaga, no? Yung pagmamahal ng Diyos. Because God's love creates, God's love saves, and God's love sustains.
Let us all pray, brothers and sisters. Sabay-sabay po tayo na dyan na lang po sa inyong upuan. Sabay-sabay po natin basahin the prayer na isang pasasalamat sa Panginoon sapagkat tunay na hindi tayo pinababayaan nila. Amen? Okay, so in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all together, Father in heaven, thank you for your compassionate and merciful love. Grant me the grace to remember at all times that your love creates, your love saves, and your love sustains. I invite you to come into my life. I open myself to your blessings, forgiveness, and graces. I offer to you the areas in my life that I'm asking for your love to manifest. Father, grant me the grace to know and love you more. Today, I declare that I am your beloved child. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. To God be the glory.